So guys, pag-usapan po natin itong balita na nagsalita na daw si Gutesa. So ayon ito sa page ng Balita on the Go. Pero mga kababayan, ito po ay hindi po totoo dahil si Gutesa ay hindi pa po lumalantad at hindi pa nagsasalita. So itong post niya na ito ay hindi po katotohanan at paninira lamang po, lalo na po kay Senador Marcoleta at dito kay Mike Defensor at dito na rin kay ex-Marine Sergeant Gutesa. So sabi dito sa balitang ito mga kababayan, ito nakasulat daw dito, sabi, Orly Gutesa breaks silence, pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. So guys, wag po kayong magpapaniwala no sa mga ganitong balita dahil wala pa pong statements Gutesa na inilalabas na pinilit lang daw umano siya. Wala pa po. So hindi pa po pinapatawag si Gutesa at hindi pa rin lumalabas to sa mga balita like ABS-CBN, GMA, TV5 at kung ano-ano pang station mga kababayan no, ng news media. So basahin natin to. Itong ibinalita ng Balita on the Go na wala po itong katotohanan mga kababayan. Sabi dito, Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. So search nyo na lang itong page na ito mga kababayan at ang pinupost nito about sa paninira talaga sa kila Marcoleta at kung sino-sino pang mga matataas sa posisyon na sa politika mga kababayan. At ito'y inaano din nila, pinopromote no ang gobyerno ngayon na ang gobyerno ni BBM mga kababayan. So basahin natin sabi dito, pinirmahan ko yung affidavit dahil sa takot, pinilit lang ako ni na Defensor at Marcoleta. Ito ang matinding pag-amin ni Orly Gutesa, ang dating pangunahing testigo laban kay Speaker Martin Romualdez na ngayon binabasag ang katahimikan. Matapos mabunyag na peke pala ang kanyang sinumpaang salaysay. Sa kanyang pahayag, inilahad ni Gutesa kung paano siya puwersa at ginamit bilang kasangkapan sa isang planong pampolitika na layong sirain ang reputasyon ng speaker. Ang pag-amin na ito ay nagbukas ng panibagong yugto sa kontrobersya mula sa fake affidavit tungo sa mas malalim na usapin ng political manipulation at abuse of power. Ayan. Sabi pa dito, ngayon habang patuloy ang investigasyon, lumilinaw ang mas malawak na larawan sa mundo ng politika. Hindi lahat ng tumatayong testigo ay kusang nagsasalita. Minsan may mga tinig na pinipilit sumigaw para sa kapangyarihan ng iba. Ang kaso ni Gutesa ay paalala ng kahit gaano kabigat ang impluensya ng mga nasa itaas, darating pa rin ang oras na ang katotohanan ang magiging pinakamalakas na sandata. So ito mga kababayan, fake po ito. Hindi po ito totoo dahil si Gutesa ay wala pa pong nilalabas na pahayag niya. Simula nung ipinatawag siya sa Senate Blue Ribbon hanggang ngayon ay wala po. Ito ay peke po itong binabalita ng Balita on the Go. Wala po itong katotohanan mga kababayan. So, kayo po anong masasabi nyo dito mga kababayan sa ipinapakalat na ito na talagang pati si Senador Marcoleta ay sinisiraan mga kababayan. Grabe talagang nangyayari sa Pilipinas, no? Iba't ibang page kayang bayaran para siraan ng isang maayos na politiko katulad ni Senador Marcoleta na gusto lamang malaman kung sino ang pinakamalaking isda mga kababayan. Kayo na pong humusga mga kababayan dito sa kinakalat na peking balita na walang katotohanan. Marami na po ang nag-content at iba't ibang mga vlogger din, no. Ito'y pinapakalat itong balita na ito
na wala pong katotohanan, mga kababayan. Ako na po ang nagsasabi sa inyo, hanggat wala pang balita, no, sa mga malalaking outlet media, ay wag po kayong maniniwala sa mga ganitong post, no? At maging mapagmatyag po kayo, mga kababayan, dahil nililito lang po tayong lahat, lalo na sa usapin ng flood control anomaly. Tingnan nyo, mga kababayan, pati yung affidavit ng pirma, yung nagpirma sa notaryo ni Gutesa ay ginagawa nilang malaking issue, mga kababayan. 'Di ba? Nagsalita naman siya kung sino yung mga dinalhan niya ng mga mali-mali di umano na pira, at marami pa siyang binanggit doon. Pero bakit hindi man lang ipinapatawag sa Senado? Pati ang ICI hindi man lang nila pinapatawag. Kaya nakapagtataka, mga kababayan. Itong kalaban talaga ng ni Gutesa, itong mga nabanggit niya, talagang malalaking ito. Talagang maimpluwensyang tao talaga, mga kababayan. Bakit ilang buwan na wala pa ring nangyayari dito sa investigasyon na ito? At inililihis lamang, mga kababayan. Ayun, ano pong masasabi nyo dito, mga kababayan? Mag-comment po kayo, like ng ating video kung anong opinion nyo dito. So ngayon naman, mga kababayan, pag-usapan natin itong interview kay Mike Defensor. Sinagot na niya ang pahayag ng Philippine Navy na wala sa kanila si Orly Gutesa. Ayan, di ba nagsalita ng Philippine Navy? Nawala daw sa kanilang kampo itong si Orly Gutesa, dahil nga po ito ay retired Marines na, mga kababayan. Pero palagay ko nandito yan si Gutesa. Marami pa rin kakampi ito si Gutesa na ayaw lang talagang ipaalam, no? So aabangan natin sa mga susunod. So panoorin na muna natin to, mga kababayan. Nabanggit nyo po na nasa kamay ng mga Marine itong si Orly Gutesa. Pero may paglilinaw po sa panayam din sa Philippine Navy kung saan under itong Philippine Marine Corps, at sinasabi nila na wala daw sa kanilang kustodiya po, Kong Mike. Well, actually, Admar, sa unat sa lahat, ako'y siyempre nirespeto natin kung ano man yung mga binanggit ng ating Philippine Navy. At kung meron mang nanggaling napayag mula sa Philippine Marines. Kasi, siyempre, alam mo, medyo siguro, no? Hindi rin naman maganda dahil medyo mapolitika tong usapin na to. Maraming mga anggulo na lumalabas, maraming batikusan. And, yeah, of course, as an institution, talaga namang dapat hindi sila ma-involve. Ako lang naman, ang binanggit ko, ito yung impormasyong aking natatanggap. Ito yung impormasyon na nare-relay sa akin. Dahil hindi naman ako direct contact kay Sergeant Gutesa. Pagamat ganon, sa akin naman palagay, hindi naman to usapin ng bring me, di ba? Yung sa party, di ba? Bring me this, bring me that. Hindi naman ganito itong contest eh. Ang akin is, may sinabi si Sergeant Gutesa, kung batay doon, nakikita lang may kahalagahan at dapat pang imbestigahan, sa akin palagay, dapat yun ang tingnan nila. At kung meron man kailangan na paglilinaw pa si Sergeant Gutesa o nais lang patawag, ako, ang aking paniwala, nandiyan naman doon sa kanyang affidavit, yung kanyang lisensya, nandun yung kanyang address. Siguro, magandang ipadala doon at doon din sa Philippine Marines. Kung sakali man, bagamat hindi maaring wala sa kustodya nila, pero naniniwala naman ako na maaari nilang matunton. Kasi kung ako talaga, Admar, hindi hindi ganun kadali sa akin. Hindi direct ako siya nakakausap, wala akong nakakausap sa kanyang pamilya, kundi dumadaan din ako sa mga tulay na nagbibigay lang ng mga impormasyon o kundi kaya nagbibigay ng pahayag kung ano yung kanyang kondisyon. Ako naman kasi ang aking magmula ng Senate Committee presentation sa kanya, yun lang ang tanong ko, kung kamusta siya, kung safe ba siya, kung okay ba siya. Siyempre, yun naman ang ating unang kailangang bantayan para sa taong to dahil
Binanggit ko nga, Admar, sa lahat ng naging testigo dyan sa investigasyon, yang taong yan ang walang interes. Lahat ng lumabas sa investigasyon nila, may kinuwang pera, bilyon-bilyon, kasama sa kontrata, may hatian. Itong si Gutesa talagang puro, walang pinagperahan to, hindi kasama sa sindikato to, hindi kasama sa usapan to. Yung kanya, pananaw lang niya para sa bayan. Na nakikita niya, ito pala yung pera na dapat sa flood control, ito pala yung pera na sinasabi sa korupsyon, na nagugulat sila dahil napakalaking halaga ang nakikita nila sa bawat panahon. Opo. Kong, sa huling impormasyon na nakuha nyo po, ligtas po itong si Gutesa kasi meron ka rin nabanggit sa panayam na merong tumawag sa iyo na media na parang tinambangan o pinagbabaril ba? Ano ba yung kwento noon na Kong at yung latest information mo about sa kalagayan ni Gutesa? Yes, actually, Edmar, tama yun. May tumawag na kaibigan sa media at nung binanggit yun, nagulat din ako. Ang una kong ang tanong is, ano yung source? Nung nabanggit na medyo talagang credible yung source, ibig sabihin, hindi naman kwento-kwento lang at meron din namang, kumbaga, din na posisyon. Nung mabanggit sa akin yun, sinubukan kong tumulay ulit. At pinatanong ko kung kamusta ba siya, anong nangyari, anong sitwasyon, nakabalik nga sa akin, hindi, oras di ba? Bago makarating yung impormasyon at binanggit nga, na siya naman daw, meron ngang umaaligid at nasa kote ng Marines, pero hindi ko alam kung ano yung detalye, hindi ko rin alam kung ano yung intent, pero ang importante sa akin doon, walang nangyari sa kanya. Opo, at kung ito nga po ay nakuha nyo po yung mga impormasyon na ito, ibig sabihin? Baling ganun, Admar, kasi nga kung ano man yung intention, kung meron kumbaga, kung sinistake out siya, tinitingnan kung nasan siya, kung ano bang ginagawa niya, kahit na kung hindi nila pinapahalagan yung sinasabi nito, o sa tingin nila walang kwenta yung sinasabi nito, o sa tingin nila kasinungalingan, ang sinasabi ni Sergeant Orly Gutesa, hindi sila aabot sa ganung mga hakbangin. Kaya tama yung binanggit mo, Admar, na medyo talaga namang maraming nabahala doon sa mga binangga kung paano nila inaayos yung bilyong-bilyong pera, hindi lang taang milyon, nilalagay sa maleta, dinideliver kay Saldico doon sa, doon sa bahay niya talaga sa Valle Verde. Pagkatapos, i-deliver doon sa bahay niya sa Shangri-La, sa Horizon, sa BGC. At matapos noon, i-deliver daw kay Speaker Martin Romualdez. So, kay Sergeant Orly Gutesa lang ang nanggaling ang ganitong impormasyon. Opo, balikan ko po yung issue po doon sa notaryo. Kung meron po ba kayong nakikita na parang hinahype, na para bang dinudungisan yung kanyang kredibilidad at mabigat ba tong issue ng notaryo doon sa bigat ng kanyang testimonya na talagang pinanumpaan, pinagtatanong siya doon sa Senado at nagawa naman niyang depensahan ang kanyang pinanumpaang salaysay, Kong? Kung nakita mo naman, Admar, di ba kumbaga sa tao, walang walang dalawang yung nauutal o makikita mong direkta yung kanyang mga sagot kung ano yung nangyayari. Maraming kwento pa nga si Sergeant Gutesa na wala na doon sa sulaysay niya dahil hindi na naman kailangan na sigurong kasama. May mga sinasabi pa siyang operasyon sa media. Nasabi ko, Sarge, wag na sigurong kasama yan kasi hindi na naman yan kailangan dyan sa issue. Mga operasyon na ginagawa. May mga nabanggit pa nga doon sa ibang ahensya ng gobyerno, hindi lang sa DPWH. But nevertheless, Admar, yung dito sa usapin ng notaryo, nagtataka lang ako kasi sa akin, Admar, nung pinapakinggan ko, sinubaybayan ko yung Blue Ribbon Committee hearing, dalawang tao ang talagang labas ng pangalan. Si Mark Teksay at si Paul Estrada. Sila yung nagsasabi, at sinabi din to ni Sergeant Gutesa, sinabi din to ni Yusek Alcantara, hindi ko lang ma-recall kung nabanggit ni Yusek Bernardo, pero nare-recall ko, sinasabi nila, ang tumatanggap ng pera ay si Mark Teksay at si Paul Estrada, dinideliver nila. So, ibig sabihin, maraming alam tong mga taong to kung sino ang nagdi-deliver ng pera. Kasi natanungin ko Sergeant Gutesa, sabi niya, ang dami siyang dumadating na pera, pero hindi ko naman alam kung kanino galing. Ang nabanggit nga lang niya na medyo
nasabi niya, no, na aktual, si Congressman Eric Yap. Pero sabi niya, linggo-linggo may dumarating na pera, araw-araw may dumarating at linggo-linggo sila nagdi-deliver almost 3 times a week. So, kung titingnan mo, ito yung dalawang taong kumakamada sa buong operasyon ni Congressman Saldico na nung panahon na yun ay chairman ng Committee on Appropriations. Sila yung nagpopondo sa lahat ng proyekto ng gobyerno. Hindi pinatawag. Walang ginawa. Tapos binanggit din ni Sergeant Gutesa, may 90 na personnel si Congressman Saldico na naka-assign. Marami doon ay ex-Marines, meron doon mga active na mga police, meron doon mga active na Air Force, or at least active mga aktibong sundalo under the Armed Forces of the Philippines. Wala din pinatawag. So nagtataka ako, bakit napupunta kay Gutesa na malito, yung notaryo, yung ganito, di ba dapat kung nais talaga nating resolve itong problema at makita talaga natin kung ano ang punot dulo ng lahat, sundan natin yung sinasabi ni Sergeant Gutesa. Ngayon, kung sasabihin ng mga kasama niya, hindi totoo yan, o walang sinabi na sinungaling ang sinasabi ni Sergeant Gutesa, dito tayo magdebate. Pero ang importante, dito yung sinasabing daan kung ano nangyari. Para bang, kumbaga, Adman, no, sinabi ng tao, dito ho yung magnanakaw umakyat sa bakod na to, 3 po sila. Ang nakita ko ho, itong taong to. Tapos ang tinatanong, paano kayo umakyat ng pader? Hindi naman kayo makakit. Para bang nalihis dun sa issue ng ang nangyayari, nagpunta sa detalye, na wala namang connection at walang ibig sabihin sa buong kaso ng corruption at flood control projects. Masyado bang nakikita mo ba masyadong makapangyarihan yung impluwensya na umabot sa punto na nalilihis itong issue na ito? May nakikita bang ganyan na naka-impluwensya dito at parang nakatutok at actually technical lang siya doon, tapos parang ipinagmuka na dahil mali o peke yung pirma, automatic lahat ng kanya mga sinasabi ay peke? Ako, hindi ko lang nakikita, Admar. Sigurado ako. Sigurado ako. Kasi yung tao, nagpunta ng notaryo. Tayo, Admar, pagka nagpunta tayo ng notaryo, nagbenta tayong lupa, nagbenta tayong kotse, hindi naman natin alam, di ba, papanotaryo natin. Isipin mo, nagpunta siya ng notaryo, mag-isa siya. Hindi namin siya sinamahan, walang sumama sa kanya, wala siyang kasamang abogado. Yung kanyang salaysay, pinanotaryo niya. Ang mabigat doon sa notaryong to, hindi lang naman ngayon to. Dahil marami ding kung naalala mo, Marcy, Attorney Romy Macalintal lumabas. Sabi niya, sandali lang. Yan din yung notaryo na ginamit ko sa pag-file ko doon sa BSKE petition namin sa Supreme Court. At ito rin, ang notaryo, mismong pirma na nandun sa Department of Tourism sa TIESA. Na nakapirma pa nga dyan ay si Administrator Mark Lapid. So, ang punto ko dito, bakit biglang dinidinay ng notaryo? Pipikiin ba ni Gutesa yung seal? Pipikiin ba ni Gutesa yung rubber stamp? Di ba yung rubber stamp, ang daming detalye nun kung kailan ka naging abogado, kung anong visa ng yung notaryo. Pwede nga siyang walang notaryo Umattend lang siya sa Senate Committee hearing, under oath naman siya. At yun namang notaryo, walang visa. Supreme Court decisions na nangyari dyan yung mga ganitong mga pagkakamali, hindi ibig sabihin untruthful. Ang Department of Justice, si Attorney Martinez, si Prosecutor Padulyon, ang ating yung ating Prosecutor's Office, sabi na walang epekto yan. Isipin mo, mapabaliktad mo yung notaryo para lang mawalang bisa yung salaysay ni Gutesa at sabihin na peke. Yung ginagawa nilang storya para mawalang bisa yung salaysay ni Gutesa, napakagrabe. At nagugulat ako dahil nga sa isip ko lang, Adman, Pilipino tayong lahat. Itong nangyari sa bayan natin, ayaw na natin to Masyado na lumumba na lumba. Hindi lang to politika. Yung sinasabing 25-30% na hingian yung ghost project na talagang zero, walang ginawa. Siguro ngayon lang ito nangyari na yung kabuang gobyerno talagang minapya. Lahat ng proyekto, lahat ng departamento, may mga porsyentuhan na pinag-uusapan. Kaya ang akin,
parang nagugulat ako na makikita mo nga, no, pagka nag-post sila, Gutesa, sinungaling, mali, falsifikado. Dami, no? Grabe yung mga Talagang trolls. Grabe ang ginagastos ng pera. So sigurado ko, hindi ko lang nakikita. Sigurado ako, Admar. Dahil kung ikaw Pilipino, kahit anong kulay mo, pink ka man, maka-pink ka, DDS ka, pulahan ka, siguro naman dapat ang paniwala nating lahat, itong problema ng korupsyon na nangyari at nakikita natin, dapat ihinto. At dapat may maparusahan. Opo. So ayun mga kababayan, no? Matindi itong pahayag ni dating Congressman Mike Dipensor patungkol nga dito kay Gutesa. Na tila ba mga kababayan, si Gutesa na ang pinupunterya mga kababayan. Na siya na yung nagsalita, no? Pero siya na yung witness mga kababayan. Pero siya pa yung tinutuligsa ngayon. Talagang ibang klase. Nakakagulat mga kababayan. At dito naman sa nagpakalat, no, nito, itong si Balita on the Go, ako'y maniniwala sa'yo kapag itong si Gutesa ay lumabas na at nagsabi itong mga isinulat mo dito. Posible. Hindi pa po lumalabas si Gutesa mga kababayan at hindi pa nagsasalita, no? Hindi ako maniniwala ang si Gutesa to. Dahil hindi pa natin nakikita simula nung pinatawag siya sa Senate Blue Ribbon Committee. So, ako'y maniniwala dito sa balita na to kapag si Gutesa na ang nagsalita. At yun, paniniwalaan natin to. Pero ngayon, wala po itong katotohanan mga kababayan dahil si Gutesa ay hindi pa po lumalabas. Wala pa po siyang binibitawang salita patungkol ng mga ganito na piniki at siya ay pinilit lang ni Dipensor at Marcoleta. So hindi po to totoo mga kababayan. Walang katotohanan nito. Huwag po kayong maniniwala muna hanggat si Gutesa ay hindi pa lumalabas. So yun lang po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong panunood. No, at kayo po magsalita po kayo kung anong opinion nyo, mag-comment po kayo. At sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating video mga kababayan. Maraming salamat po.